ongoing yung jumping port. Yun nga. Ano yan, sir, yung likod niyan, sir, makikita mo, cruise ship port. So, kasi dito, ipa-isa-isa lang. Pag natapos yung port ng cruise ship, pwede tatlong malalaking barko sabay-sabay. Nasa ano na, sir, tapos? Palawan na kaya Cathedral lang, Church. medyo malikat yung planning, sir, hihilain yung malaking barko ng ano, kasi medyo mababaw. Hindi katulad. Ang ginawa ng mga Japanese, pinababa nila dito yung mga anong detalye po yan. Pwede mo kasi dito. May dumungaw. Bago nila nilagyan ng ano, barrels of gasoline and then they set on fire. May screen na ano, Ano yun? Bilakan yan. yung babagsakan nila. Galing. Papuntang tunnel. Oo man. Second World War. Kapila, sir, wait lang, sir. Isura mo talaga. Yun, mga para maganda tignan. So, andito na kami sa may Puerto Princesa Bay. Yan. Ganda. Yan. Puerto Princesa Bay. Ganda. Pwede. Morning. Sige pa. Tag-iisa nga, 13. Puerto Princesa. Yes, Bay. Ma'am, yung iba dito muna. Para kita. Woo! Hello! Woo! Woo! Wah! Woo! Drone yan! Hi! Woo! Woo! Ayoko! Yan, tatayo sila. Kasi mga original pwesto niya. Hindi siya yung meron po yung isang tiger rice. Yung mayayaman na mayayaman. Kaway. Huli! Wala akong ginawa! Calling out the visitor for Tapos paggamit na lang po ng ano. Ay, dahan-dahan lang na yan. Ano? Ito nanay. Ma'am, Lex, papasok kayo sa kabila bago sila mag-fly. Dito kayo, ma'am. I-explain niya yung kayo ninyo.
Hands off lang po. Pasok kayo doon sa loob po sa kabila. Pasok kayo ma'am doon kayo. Alin? Kasama yung doon siya. Rescue and Conservation Center, dati po itong tinatawag ng Crocodile Farming Institute or CFI, which was first established po noong 1987. So during our tour, you will learn about the two species of the crocodiles that we have here in the Philippines and the story of this skeleton. So ito po ay si Rio, R-I-O, isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nahuli po noong August 4, 1990 sa Rio Tuba River, Batara sa southern part po ng Palawan. May sukat po siya or haba na 17.6 feet or 5 meters at siya po ay nahuli sa area o sa lugar po na iyon dahil naka-atake po ng isang mangingisda at kumpirmadong nilunok niya ang kanang binti lamang ng kanyang binti. Sadly, after 5 months po na kanyang pagkahuli, si Rio ay namatay dahil sa stress related sa kanyang transport. Approximately 60 years old po siya nung siya ay namatay, 6-0. Ito po ang kanyang balat, totoong balat at totoong buto po ito ni Rio, pero wala na po itong commercial value. Usually po kasi yung mga nabibili po natin, leather bags, shoes, wallets, and belts, galing naman po yan sa 3 to 5 years old, so other concept. Yung nahawakan po yung niya. But Rio was already 60 years old when he died, his skin crocodile, yung isa naman po ay saltwater crocodile. Ito po mga Philippine crocodile, consider po natin ang mga species na ito na critically endangered or almost na po ang kanilang mga Rio siya lagi, pero doon po mamaya sa taas, buhay na buhay pa. So, antayin ko po ba yung lahat? Doon po sa kabilang pintuan. So, welcome po sa ating hatchling house. At sa inyo pong first elimination round. Yeah. Freshwater crocodile of Philippines. Oh, freshwater yan ay. Ang cute. Crocodiles are tuloy na tulog yan. Ah, tulog. Yung mga single source sa cage, mga aggressive po, hinihiwalay. Ah, okay. Ay, yung mga mag-isa lang, aggressive sila. Okay. Ito mga aggressive. Usually 3 to 5 years old. May mga tutulog pa lang nakanganga, no? Hindi mas mapalos po yun sa cold water. Salat din. Ang late pa, oh. Nagpuntukan sila dito. Saan? Ito. Yan, gumagalaw yung mga ano nila. Oh. Iba ang ano nila. Oh. Para kaahas lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Diyan ba si Lolo? Silo.
Si Lolo? Lolong. Ah, si Lolong? Oo. Baboto mo kasi ate. Nagulat din ako eh. Ito, malaki-laki na pa na konti. Oh. If you want to know more about the locations of saltwater crocodile, pakipicturean na lang. Yan sila nakakatalon or palabas po ng mga tangke. But once they grow old, sila po ay nililipat po namin mula po dito hatchling house, papunta po sa breeding area namin sa likod, kung saan mas malalawak po at mas malalaki ang tangke. That's why if you notice, may mga iilan po dyan na nag-iisa na lamang po or konti na lamang po sa mga malalaking tangke. That's because nailipat na po natin ang kasamahan niyan papunta po doon sa likod. So dito po sa kaya mga gamit po natin ay pakihawakan po ng mabuti na hindi po malagyan sa baba. Dahil once na yan ay malagyan, hindi po namin alam kung kailan po yan ay babalik at Wow! makukuha. Please move forward po tayo ng diretso para maka-access po, diba? So the first crocodile that you will see on your right side, ito pong sa kanan natin ay si Aklan. Approximately 60 to 70 years old na po iyan. Wow. 16 feet po ang kanyang sukat or haba, isa po siyang lalaking saltwater crocodile na nanggaling po sa probinsya ng Aklan dahil ito po ay pagmamayari or pet ng dating governor po doon sa province. Pero Aklan was turned over here in PWRCC dahil hindi na po nila kayang alagaan since malaki na po siya compared nung una po nilang kinuha o tinala. On your left naman po, yan ay si Mar. Sadya po siyang hinuli sa sitio Marabahay, Rio Tuba, Palawan dahil naka-atake po at nakapatay ng isang residente dito sa area. Well, on our third bed, ito po sa harapan ko at nakaahon po ngayon ay si Makmak, pinakamahaba at pinakamatanda na meron po tayo dito sa viewing area. Si Makmak po ngayon ay may sukat na 17 feet. That's almost same size of the skeleton that you saw in the lobby. Si Rio po doon, 17.6. Ito po si Makmak ay 17 feet. And also the oldest, as he is now 70 to 80 years old na. Dito lamang po iyan nahuli sa Puerto Princesa City, Barangay Macarascas noon po 1990. Noong una po siyang nahuli, 12 feet lamang po ang kanyang sukat. Mamaya po, may makikita po tayo 12 feet doon. Ganun lamang po siya kaliit nung una po siyang nakuha doon po sa Barangay Macarascas compared to now that he is the longest that we have in the viewing area. Male saltwater crocodile. Sa kalayaan naman po ay nanggaling lamang din po sa breeding area namin sa likod. Meaning to say, dati po namin siyang breeder, pero hindi na po siya pwedeng i-mate ngayon dahil ang sexually matured age po ng buhaya, nasa-start lamang po yan from 7 years old and ends at 40s. Kalayaan is now approximately 60 to 70 na. Kung ikukumpara po natin sa tao na sa menopausal stage na po. Hindi na po siya pwedeng i-mate dahil matanda na, kaya hindi pa po dito pansamantala sa atin po. So lahat po yan, ang apat na nagaanan nating malalaki mga saltwater po yan. Yung saltwater pool species ay pwede rin pong makita sa ibang bansa, hindi lamang po sa Pilipinas. Ito pong kasunod, yung maliliit, ang dito lamang po sa Pilipinas, makikita at matatagpuan, kaya po sila critically endangered or paubos na po ang kanilang mga lahi at kaya po pinaparami natin ito dito po sa center. And since sila po ay mga critically endangered species na, that means hindi po sila pwedeng i-commercialize for any purposes, meaning to say, sila po ay bawal katayin, bawal ibenta, bawal gawing pet. Pinaparami lamang dahil paubos na po ang kanilang mga lahi. Meron na lang po kasing at least 200 heads ng Philippine crocodiles ang meron po tayo dito sa buong Pilipinas. Remember, sila po ay hindi makikita sa ibang bansa. Dito lamang po sila sa atin nakikita. So ito pong nasa baba ay around 5 to 7 years old po sila. Yung nasa loob po kanina ay 1 to 3 years old. So you can notice the difference in their sizes comparing po sa gap ng kanilang mga edad. And additionally, natanong po ni Ma'am kanina, sila po ay carnivorous. Dito po ang pinapakain natin ay fish, chicken, pork. 15
kilograms every feeding time. Pag sa ganun pong mga malalaki, usually that's isang buong ulo ng baboy, isang buong hita ng baboy. Again, diretso lunok, hindi na pong linunguya. Eto po sa mga maliliit, china-chop-chop po into cubes. Hindi naman po pwede isang buong ulo ng baboy, baka bulunan po ang mga china-chop-chop po into cubes, o di kaya po drumsticks ng manok, o di kaya po isda. 5 to 15 kilograms po na kanin. At ang mga buhaya po, hindi po iyan sila matatakaw. It is only 1 to 2% of their body mass that they can consume. Kahit marami pa pong natitira dyan ng mga karne, especially sa mga maliliit na yan, kapag busog na po sila, hindi na po nila iyan papansinin. Kagaya po nila yung sa labi, 1 to 2% lamang po ng kanyang body size, ay ang kanang Mainit din pala. na kaya lamang po niyang gano'n. So, huwag po kayo mag-alala, may matitira. Pa po ito, ilalaki pa po ito. Nasa 20 to 25 years old pa lamang po kasi siya at nanggaling po siya sa Tawi-Tawi, ito over lamang po siya dito sa atin. Lastly, Pinay on your left, dyan po sa baba nyo lamang, ay nag-iisa po nating babae dito po sa area. Si Pinay po ay isang Philippine crocodile o freshwater crocodile. Pauwi niya po yung mga maliliit na ating nadaanan. And usually po, ito na po ang actual size ng mga adult Philippine crocodile. Ang mga Philippine crocodile po kasi ay kaya lamang humaba 2 to 3 meters. Maximum na po ang 3 metros sa kanila. However, si Kobe po as ay saltwater, kaya pong humaba 6 up to 7 meters. In fact, ito pong dalawa ay halos magkaidaran lang. But you can notice the difference in their sizes. Oh, mga ahas dito. Uy, ahas. Uy. Ito. Asian leaf pagong. Pagong. Burmese python. Ayun. Nasa sulok. Ha? Oo. Ito. Ayun. Maliit na. Nakakita na si Lolo. Oo. Ay, si Lolo. Ano pangalan nun? Yung malaki? Asan? Walking turtle. Ayun pala oh. Ninja turtles. Uy, pero di ba mabilis kumagat to? Oo, masakit na lang ako. Meron pa kasi sa tabi. Tumitingin siya. Hi. Baby. Kita mo yung kamukha mo. Para makita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? Ay. Ito maganda, nagbibideo kang ganyan. Oo. Kaya nga sa inyo na yung ano. Sabi niya, ganyan maganda, nagbibideo ka para documented. Ano pa kaya ginagawa ko kanina pa nga ako nagbibideo? Ayan. Welcome to Nature Park, a heaven of wildlife nature enthusiasts. Lakad muna kami dito sa loob. Nandito daw yung ano, yung endangered na baboy. Ganda oh, di ba? Ano yan? Nasaan? Ayun oh, nasa sulok. Kalapati. Kalapate. May ganyan sa ano, Bulacan. Oo. Dami yan. Oh, yan.
Buti makulimlim pa, no? Kaya nga. Andyan doon sa dulo yung ano, wild bear, saan ba? Dito. Palawan Bear Cat. Hindi pa mo lang dito, Gary. Nasaan ba? Doon sa loob. Sa loob. Tulog. Si tatay. Tatay. Ayun, sa gitna. Tulog. Ito tulog. Okay. Nocturnal sir, kaya tulog sila ngayon. Nocturnal. Si Ate Mia. Hello. Ganyan pala ang berkat. Ang cute na. Parang Solo lang siya. Ayun, gumagalaw pa. Yung body niya, just like ng malaking size ng cat, pero yung mukha niya, mukha ng bear. Kaya Ayun. Buti hindi tumatalon. mukha siyang stop toys eh. in southern part of Palawan, which is Balabac, Pilandok naman yung isa. Mouse deer, combinations of mouse and deer. Ganda ng pinatulayan mo. Ayan, dahan-dahan din sa baba. Madalas tayo. Wala na bang pupuntahan? Wala na sila. Labas na tayo dun. Ayun pa, meron pa pala rin sa dulo. Ang ganda oh, nature na nature, no? Oo. Talagang nature park. Baka may makita kang nakabitin na ahas dyan. Ay, yun lang. Tignan natin. Ano makikita dyan? Porcupine. Oh, porcupine daw. Ano tsura? Ng porcupine. Meron? Ano yung porcupine? Yung may tusok-tusok. Porcupine. Ayan, oh, porcupine. Porcupine. Hop, magdula. Check, Ano check, check. tsura? Bakit? Kasi yung mata ko hindi ko makita. Sila din nila nakita. Saan ba? Wala nga, di na nakita eh. Ano ba tsura? Wala eh. Wala nga, hindi na Ay makita. baka nagkakabi dyan sa mga ilalim. Ayun lang. Ayun ha. Ano ba tatawagin yan? Ay lumabas. Alam ko na tsura. Solo lang din siya. Ang Hop, 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 hop. lamlang ng kulungan. Talaga. Pag mag-vlog Oh. Welcome to my vlog. This is the last and final day of our city tour in Palawan, Puerto Princesa. So, nandito kami sa may crocodile farm. At the same time, nandito na kami. Ito na eagle. Ayan, buhay. Ito parang gising yata to. Hindi to nocturnal, no? Nocturnal. Hinatid na. Wala, hindi nila alam yung tunog. Dad, baka ibang hayop yun lang. Baka ibang hayop yung matawag. Subukan natin. Meow, 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 meow. Crested serpent eagle. Dapat ito yung kulungan mo eh. Ay, panalo ka dyan. Gusto niya kasi malaking kulungan. Ngayon. Ito magandang kulungan Oh, to. oh. Para sa mga ibon niya. Oh, Pag ganyan pinagawa niya, oh. pati siya isasama ko sa loob. Matindi talaga. May pakama ka pa, ha? Talaga yung ano ko. Ganyan ba yon? Photogenic niya kasi siya. Ayaw nga. No, ganda niya. Nakarap siya dito. Hello. Tito Gary, nakarap sa'yo. Oo nga. Uy, bibidyo lang ako, ha. Wala akong kinalaman dito, ha. Video lang ako. Ganda, napaka-nature, no? Hindi. Totoo yun. Malay mo. Diba?
Ganitong puro mga ano, oh. Masarap dumaan. Dito? Doon. Dito. Sa huwag dyan. Baka sa shortcut kayo. Mamaya madulas pa tayo. Dito tayo sa ano. Tamang daanan. Papasok na tayo. Diyan na lang daw, ma'am. Tapos mahabol lang sila sa loob. Yung order lang nila para paglabas. Ready na. Please kami po yung 13. Lahat po kayo ay one family. Opo. One big happy family. Please come in po. Wait lang po natin si Mama. Asan? Ayun, sa dulo. Naman sa inyo. But before we go inside, ipinapakilala ko sa inyo ang Pride ng Palawan. So sila ang Palawan Pickup Peasant, locally ang tawag ay Tandikan. Sa maganda po ang kulay, sila ang mga lalaki. Yung blue one po, ito yung mga lalaki, ang tawag ay Pika. Sa kabila naman mo, meron tayong mga brown ones, sila ang mga babae. Ang tawag sa babae ay Pihen. Remember po, kung sinabi natin peacock, sila ay mga lalaki lang. Sa mga babae po, pihen ang tawag sa kanila. So sila rin po yung ginawang logo natin sa Puerto Princesa City. Sa logo po, it has 66 feather. Yan po ay represent siya ng 66 barangays or community. Sa loob. Ay. Bigay sa akin eh. Pabilisan. Ayun, galing yung chicken. Saan yung ano mo? Ha? Hindi na lang, di ako nag-bucket. Friendly naman yun. Ay, wala na. Ay, tomorrow na ako. Kasi iba-ibang sila, iba-ibang sandy, iba-iba din pong species. Yun, iniputan si nanay. Yung lifespan po nila is 2 to 3 weeks lang. Iniputan na. Hindi, wala. 2 to 3 weeks lang. Yes. Ano yan? Cute. Maganda ka na matulas. Hindi madalas. Oo. Oo. Sabi lang. Sasa. Talaga mo. Lumadapo talaga ito. So ayan, nakadapo siya sa kamay ko. Mabait siya. In fairness. Ah. Black Jew naman daw kasi kanina yung mukha yung Nancy. Yung haircut, yung parang kanina. Ah. Hindi naman po yung Palawan Breeder Pig or locally known as Baboy Ramo. Ayun ang baboy lang mo. Dito po sa Palawan, yung Baboy Ramo ay may puting balbas. Dito, Baboy Ramo. May puting balbas. Yes po. Ayun siya. Nakita mo? Yung kanina. Meron sila matulog sa bahay. Hindi ko makita ba? Ayun kasi. Hindi ko talaga makasus. Jay, katawan mo. Si ano yun sa mga... Jay, ina-ina, tabi ka dito. Gusto ko mag-picture. Bulacan dito. Tawan yung pag dumo. This is the tribal village na second Si nanay, hawakan nyo. So we're going to... Oh, daan-daan. After there, you can go back here. Sir, let's join them po after that. After na po balik natin. Isang na 19 Yun, Palawan Bear.
Alalayan mo, be. Now take a look first. Madulas. Sige po, dahan na po. May kasada po kayong patawirin ha. Tribal Village. Tribal Village. Talagang kumakapit siya oh. Yung lamok. Yung lamok. Oo nga, magaling gumapit. Ano yan dyan? Asan? Water crocodile? Asan? Ayun. Nakaano. Nagtatago. Electric pa ni tatay. Labas pala. Ay. Kaya ko binigay. Alin? Yung electric pa. Electric pan? Jay, pera mo na. Hindi yan. Ayaw mo niyan? Baka na kay nanay. Hindi. May binigyan ako eh. O sige. Patay. Ay, sorry dito. Tatay. Nakakahingal. May puwanti ka din. Nandun lang dyan lang. Ano ba yun? Ay. Nay, ba't kinuha yung electric ka ni tatay? Nay, Ayan. So, once again po, good afternoon and welcome po dito sa Tribal Village. So, Ma'am Sure, ito po yung second part ng yung tour. Dito mayroon tayong 10 to 15 minutes culture sharing sa kanila. Ako po yung magiging interpreter nyo since ang Palawan tribe, meron silang sariling dialect which is Palawan. So, Ma'am Sure, here in mainland Palawan, we have 3 major tribes. First is Batak, Tagbanwa, and sila yung pangatlo, Palawan tribe from southern part ng Palawan. Since 1976, different families nila, itong village po is kanilang naging temporary homer shelter. So some of them, they stay here for a couple of weeks, months, and others days only. After that, babalik na rin sila sa kanilang tirahan sa mountain. It's about 200 kilometers away from here. And what we have here then is a livelihood program dahil na-notice namin na yung kanilang tribes culture ay unti-unti na pong nawawala dahil po yung sa sinilang cultures at tradition. Pagsibagsik man. Ma'am Sir, hold that biggie po. Papasa rin po ako sa inyong katabi or sa likuran after nyo po makita. So, yan po yung one of the important traditional product nila. Yan po ay bagsik. Dagta po yan siya ng almasiga tree. So, bakit siya nandito sa city? Yan po ay main ingredients kapag gumagawa tayo ng pintura, varnish, nail polish, fiberglass, and other related product. Kaya usually din po, ginagamit yan siya pang paapoy. Ayan, so yung kay Kuya naman, yan yung kanilang native backpack, tinatawag nilang bakit. Ginagamit nila yan to carry ng kanilang product, tulad po ng hawak niyong bagtik. Kapag napupunan na yung kanilang bakit, tinatalian nila yung pinakaharapan, para yung mga nilalagay po nila ay hindi mahulog. Ayan, so I said naman po, kapag mabigat na raw, no problem, dahil aside to shoulder strap, they have a head strap or head support to carry even more weight. According to the Ma'am Sir, yung adult nila kaya magbuhat ng more than 50 kilos ng bagtik at yan baba po yan sa mountain. Okay, so Ma'am Sir, ang mga tribe din po ay mga music lover. Meron silang sariling musical instrument. First, ito yung kay Kuya, tinatawag po nilang gimbal or a native drum po nila. Yung gimbal po, gawa siya sa kahoy na inukit. Yung pinapakpak niya naman yan po ay balat. Basal. Pero Ma'am Sir, dito, hindi yan sila
to entertain ng mga guests or tourists because according to them, yung kanilang tribal dances ay sagrado. Even na sumasaw po yan sila sa mountain, pero kapag meron lang din mahalang okasyon, to mga weddings, good harvesting, or kaya yung mga prayers nila, before din mag-aral yung mga modern guitar natin or yung mga 6-strings guitar, ang Palau nagkaroon kaagad sila ng 2-strings guitar. Ito yung tinatawag nating kudyopi or kudlungan na tinagurian pa sa pinakauna-unahang gitara natin dito sa Pilipinas. Okay, so ma'am sir, i-play po nila yung kanilang bogit song. Ibig sabihin ng bogit is bird song. Alright, so that's their bogit song. And next, ma'am, sure, they have their aruding. So their aruding is made of a wild palm. Sa pinakataas naman, naglalagay sila ng beeswax for a adjuster ng sound. So gamit ang vibration ng kanilang bibig, nakakapag-create po sila ng an amazing sound. So ma'am, sure, ito po yung palm, ito po yung color black, it is a beeswax. Okay, so now, pakinggan po natin yung tunog ng aruding. Alright, so yan po yung tunog ng kanilang aruding. And Dakina Mountain yung kanilang source of produce, mag-hunter, magplanta, mag-root crop. Pag yung tribemen po, hunter-gatherer sila. Meron silang 2 kinds of special spears kapag naghahunt po sila ng bigger animals. Palimbas man, digit sa rayang man. Ayan, so yan po yung kanilang hunting tools. Wow, sangatos na po itong paak na patay kasi. Ayan, so sabi niya raw po, ito yung kanilang surayan, yung hawak niya naman po is ligid. 100 years old na daw po ito, handed by their ancestor, and pinapasa po nila sa kanilang mga susunod po na generation. And sir, ma'am, itong surayan na hawak ko, mukha lang din itong harpoon, pero hindi nila ito ginagamit for fishing. So how they do, they simply throw from a distance, itong metal will get it stuck because of two hooks here. Ma'am, sir, maghihiwalay sa pinaka-handle, yung handle naman mag-serve as angla. So, they have a big possibility na sasabi ko sa mga bushes or trees so that the target no longer to escape. Kapag yung target nila tries to run, itong ligid po nila yung kanilang pang follow-up kill. So, basically, ginagamit lang nila ito for trapping and yung ligid yung pang finish kill. Part din ng kanilang diet kapag rainy season, naghahunt po yan sila ng mga birds, squirrels, and as a hunter din, meron silang sariling way para i-attract po nila yung mga tunog ng birds and squirrels. Tapos man, ayan. So, yan po yung ginagamit nila to call the birds. Okay, so ma'am, sir, now if the target already visible, they prepared ng kanilang blowgun or blow dart. Sa Pukanin their dialect, but sa Tagalog, they called sumpit. So now, let's watch how to shoot animals. Then po sa kanilang good shots, eye shots. Ayan, so ganyan po sila kalakas gumamit ang kanilang sapukan. Actually, ma'am, sir, according to them, they can hit farther than 30 meters. Kapag sa real life din, naghahan sila ng bigger animals, naglalagay po yan sila ng lason sa pinakadulo ng bala. Yung lason naman nila nagagaling sa halaman na ito yung tinatawag nilang tita. Kinukolekta lang nila yung dagta ng tita, minaluan na ng ibang patastang halaman, niluluto nila sa mahinang apoy para yung poison is maging powerful. Ma'am, sir, a few minutes yung target. Matches, lighters, pero meron po silang 3 kinds of materials. Ito po ay piece of metal, meron po silang clean stone or buhay na bato, at saka yung kanilang wild cotton. Yung cotton po nila, it's made of young shoots of palm. So itong process they called santikan. Ang ibig sabihin ng santikan ay friction or to strike. Wow. Did you see the spark, ma'am, sir? Now, kapag visible na yung usok, itatransfer po nila sa mga dry leaves, dry grass, ihipan po nila ng ihipan hanggang sa makakagawa sila ng mas malaking apoy. And ganyan po sila ka-survival. Dati po sa bundok, wala po mga phosphor or lighter. Pero, baka nagtataka naman kayo, bakit may mga 100 years old sila ng mga metal? Tulad po ng sabi ko, yan po is proof na tayo po dito sa Pilipinas. Nagkaroon na tayo ng palitan ng produkto sa ibang bansa long time ago. So, yun po yung mga proof. Alright. Ayan
So, ganyan po sila kabilis gumawa ng apoy. Actually po yung mga bata sa kanila like 4, 5 marunong na po yung magpa-apoy kasi tinuturuan na po nila para at least po may pasa nila sa mga susunod pa ng mga generation. Okay, so ma'am sir, ayan. No problem po, fireproof na yan sila. Yung hawak niya po, yan po yung kanilang ilaw. So, yan po is tinatawag nilang salong or sahing. I think familiar din po kanyan sa ibang tribe kasi merong ganyan eh. So, ito po yung ginagamit nila kapag masakit yung mga ulo nila, chan or encephalitis. They say ito po is pang-cure sa mga illnesses. So ma'am sir, they do believe din the smoke of this, they can drive away ng mga bad spirit, bad luck. Ginagamit din po ito nilang pang-cure sa other illnesses like yung mga sabi ko kanina, ang sakit ng ulo, chan, and encephalitis. The encephalitis tulad po ng mga mosquito. Aromatherapy din po ito sa kanila kasi may mga kababaihan sa kanila na minsan kapag may mga anak po may cases na nabibinat. So wala po sila bang ginagamit kundi ito po. Inuusap na ito, ma'am sir, magkasingamoy po ito na incense or kamangian. Ayan. So, no added chemical ito, ma'am sir. It's only pure sap. Yes, po. Original incense. May insenso nga. Ang galing ano. Okay, so that's all, ma'am sir. Now, if you want to know more about kung paano po nag-start yung program na to, sa likuran po natin, marami tayong information. As you can drop with the shop, made nila usually mga wood carvings and basket. Sa garden din po, meron kaming another Palawan souvenirs and delicacies kung kayo ay coffee lover. Pwede nyo pong i-try and purchase one of the best coffee in town galing sa Pupuni, Mustang. That's all po. You can now take a picture with them group by group and their pet snake. It's an Angonamus python. If you want to say thank you naman sa kanila. Yung big group po, ma'am sir, sa side. Dito po, upo na lang po kayo dun, Wow, ma'am. laki. Upo na lang po kayo dun, ma'am. Manungang libon! Manungang libon! Ay, manungang libon. Si tatay ko. Ang lamig. Tumayo yung balahibo ko. Ay, wala. Thank you. Matsuko. Oo, sandali. Tatambulin mo lang. Oh. Mabagal lang, mabagal lang. Ayan. Okay. Ano? Okay ba? Oo. Init no? Ano mo sa tatay? Meron. Asa na? Eh, sige. Saging mo yan sa amin, may sa bari namin mga ganun. Tuna. Tunay yan. Ngayon lang ako nakakita ng tuna. Akala ko. Akala nyo ay kadikad lang. Oh, hawakan mo. Para video. Oh. Patay ka, picturean kita. Oh, isa pa. Okay. Oh, dahan-dahan. Nahihiwo daw si tatay. Oh, hawak, hawak. Tayo na na yun. Tayo na na yun. Oh. Ito oh. Ito ang pagkain nila. Nakahiya.
face lang. Ito, gapi. Ano to? Saan CR? Dito. May venom sila, may kamandag, pero yung kamandag po nila hindi nakakamatay. Ayan, ice coffee. Baka malaglag ko ate. Dalawang kamay mo para hindi po mahulog. Yung tusok po nila is parang tusok ng bubuyog. Masakit po siya, pero pag natusok kayo, mamamaga lang po yung part na natusok or lalagnatin kayo. Depende sa reaction mo ng kada. Ako, Jay. Dalawa pala siya. Opo, dalawa sila. Actually, nocturnal po sila during the day. Naghanap lang sila ng makapagtaguan and then sa gabi sila gumagala. Ayun. Yan, sino po po? Picture niyo si Ina. Parang tattoo lang. Amazing. Mo si Ina. Oo. So, hiniwalay natin. Hindi ko naman. Sir? Ito po mga lalaki sila. Ha? May, alam mo to? Palasing yan. Asan? Ay, oo. Pag ano yung mabulok siya, di mas panty na. Para sing-sing. May lipids. May, Kalaki lang pala siya na ganyan kalaki, no? Ay, kaya pala giant face. ito, ano to? O, tara na. Oh, tara. Marami mo rin kung ano raw meron dito? Picture. Kung sino ang dahilan. Siya din. Parang ano. Ano? Oh, sige. Picture na kita dyan. Wow. May mga kainan dito sa loob. Para siyang ano. Hanggang saan ba to? Oops. So ayan, dito tayo sa may Baker's Hills, Palawan. Ayan. Ganda siya, oh. Panalo. Ayun, ayun, oh. Ayun, may love dun, oh.
Cute. May maganda doon. Ay, sisong! Marami sa Dubai. Dito nakakulong, doon hindi. Ito maganda oh. Ito oh. Ha? Ayo, ayan, ayan, ayan. Oh, maliit lang na pika. Oo. Ha? Saan? Ah, dito. Oh, sige. Ay, oh, sige, oh, sige, sige. Taas doon na, hindi dyan. Dito, dito daw, dito. Saan ba? Oh, dyan. Tapos yun ang mga pick up. Sapa. Sapa. Oh. Doon daw sa taas. Doon daw sa taas. Ito. Ah, ito. Diyan kita. Si nanay mo. Lakas ni nanay, oh. Ayun, oh. Sige. Kat may paa mo. Overlooking. Puro puno. Ah, sige. Heart? Kasama yung heart sa Oh, ready? 1, 2. Sapa. Sapa. Oh, sige pa. Sapa. Pangit dyan eh. Oh. Sige, talikod ka lang yan. 1, 2. Oh, isa pa. Okay. Ayos na. Halika na. Halika natin sila ron. Ano yan? Okay na? Tatlo, 100. Ay, ito ba yung ano? Yung pag binuksan ni Puerto Princesa, Palawan. Ano to? Dalawa, 5 each. 5 for 100. Magnet. Magnets. Rep magnet, 85 each. Tatlo, 220, 320. Diba? Assorted, 5, 100. Ito yata yung may betlog.
Burat. Tayo. Ah. Wait. 5, 100 yun. Anim kinuha. Ah, okay ka. Ano binibili mo? Yun, thank you. Thank you po. Facebook page ka. Sa Clark Kent, Facebook page. Yung mga ano, ilagay na dito yung mga bag. Okay, let's go home. For departure. ID ulit, no? Papakita dapat yung ano, yung ticket, boarding pass. Doon ka na kayo dalawa. Gusto ko nga pumasok. Ay, chips ako. Uy, nasa video ka. Ay. Ayos lang yan, bihan mo na. Dire-diretso na yan. Departure. Going home. Puerto Princesa, departure area. CIT and concessions. Parang meron pa sa taas, no? Pwede siguro makit. So ito yung ano. San? Bye bye. Nay.